Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday night mga lods, no? So grabe, matindi mga news natin ngayon mga idol. Syempre yung update natin, malupit yan, alam niyo naman yan everyday. Mga idol, no? So bago ang lahat, syempre sana pa-like ng ating video, no? Lalo na ngayon, umpisa ng video, sana like nyo na kasi ano yan, mas gusto ni YouTube yan eh. Pag umpisa pa lang ng video, nila-like na. Nako, pinopromote na ni YouTube yan. So, maraming maraming salamat agad sa mga magla-like, syempre. At kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, update, trending news, mga idol, global news, crypto news. Nako, mag-subscribe na kayo sa ating channel at hit nyo ang notification bell para lagi kayong masasabihan pag may upload na si Jeblo, mga idol. So, okay. Punta muna tayo dito sa chart natin. Kamustahin natin ang position natin. So ngayon mga idol, yung pinosisyon natin kanina ay nagkaroon na tayo ng 1,000 profit. So meron na tayong 141% profit mga idol, no? So sabi ko nga dito sana, no? Maglalak profit na ako, kaya lang pagdating ko dito inisip ko ang 50% technique. So mamaya, dito tayo maglalagay ng lock profit mga idol. No? Kasi sa tingin ko, medyo malalim na tong position natin eh. Yung 1.01. Okay, so liquidation natin halos 1. Pero hindi, maglalagay tayo dyan maya-maya lang mga idol. No? Hindi ko lang muna lalagyan kasi baka makaistorbo mamaya, tamaan. Tapos ching, maririnig nyo kasi yun eh. Mga idol eh, no? So ayan, titignan natin kung ano ang mangyayari. So grabe talaga, no? Alam nyo ba, nagkakatotoo talaga yung sa RSI, no? Ah, ito kasi yung RSI, no? Itong nakita niyong guhit na yan sa taas na yan, tsaka itong guhit na to, ito yung 30%, ito 70%, at ito yung 50%. Ayan, no? Mga lods, yung guhit na yan. So usually, dito kasi yung buy, dito yung sell eh. Pag bumaba na siya sa 30%, usually, umangat na siya. Tignan nyo dito. Ayan, no, di ba? Ang iba hanggang dito lang, no? 30 pang, tapos pagdating ng 70, bababa na 30. Tapos dito, pagdating ng 30, sumosobra lang ng konti, mga lods. No? Minsan, umaabot siya ng 20, 25. No? Minsan, ito yung malalim talaga. Ito yung malalim. Kagabi. Ayan, umabot ng 7. Grabe, di ba? So, ganun-ganun yan. So, ngayon, kaya nga sabi ko kanina, pag lumampas talaga siya ng 70, ayan, minsan talaga, no, talagang magda-drop siya. So, minsan ganun, no, yun talaga yung nangyayari. So, ngayon, ito, pag umabot siya ng 30, no, usually, siguro, mga dito yan, magbabounce na siya pataas. Baka hindi abutin yung 50% natin. So, ganun yung tinitignan ko. Mga idol, alam nyo kasi hindi naman talaga ako marunong tumingin nitong RSI na to. Tinimbrihan lang ako ni Boss KGX na sinabi niya, try mo tignan o pag-aralan yung RSI. So, tinitignan lang natin mga lodi. So, nanood ako sa YouTube. So, tinignan ko. Ganun pala yun. Hindi ko alam yun. Di ba? So, ngayon, tinitesting natin yung 30 at 70%. Okay? 30%, 70%. Na pag nilaliman mo pa, meron pa yun sa mga 50-50% eh. Kaya ayun na napanood ko, lalim na. Sabi ko, ang gulo na. Hindi ko na alam yun. So, pero ayun sabi ko sa inyo kanina, diba, pag umabot na ng 70, maglalak profit na ako kasi baka bumaba. So, ganun nga nangyari mga lods, no? Kita nyo. Pag dikit niya rito, lumampas lang siya ng onte, talagang nag-drop na siya. So, ganun nga, di ba? So, ang galing, di ba? Ang galing, ano po. So, meron na naman tayong bago natutunan. So, pero titignan natin yan. Basta doon pa rin ako sa 50% mga loads, no? Ayun yung pinaka-technique natin the 50% technique, okay? So, yan. At mga idol na, huwag niyo kalimutan mga loads, no? Na natitrade na sa BitGet, yung gold, silver, oil, mga loads, no? At medyo napakalupit mag-trade doon. Medyo maganda siya. Actually, mas natutuwa ako doon kasi medyo may nagpa-profit ako ng konti. Kumbaga, ang profit ko sa gold tsaka sa gold at sa silver, mga lodi, maliliit lang pero medyo lamang yung percent ng panalo. Dito naman sa crypto, malaki nga panalo mo pero pag natalo ka malaki rin. Tsaka 50-50 yung laban dito, mga idol, no? So ayan, punta naman tayo sa mga news natin. Nako, ito matindi mga news natin ngayon. Eto na pa ang nung nabasa ko 'to, ang gusto ko lang sabihin, malamang, ayun yung nasabi ko agad, eh. Malamang, Gorebox developer tumangging dumalo sa investigation ng Senado ukol sa pamamaril
ng 2 estudyante sa Tacloban, malamang mga idol, ba't sila daatin? Tsaka anong kahit na kung tumutol sila, may magagawa ba kayo? Unang-una, na pag ayaw, "Yun namin, ba't i-aano niyo kami diyan? Gagamitin niyo pa kami sa pulitika niyo, ha? Papabida pa kayo, ha? Gagamitin niyo pa kami, ha?" Oh, 'di ba? Malamang mga idol, hindi talaga yan sasama, ay hindi yan makikipag-participate mga lods, hindi naman nila kasalanan yun. Tsaka bago ka maglaro ng games mga lodi, meron ng mga ganito dun, meron ng mga warning, 'di ba? Sa mga games na medyo marahas, bago mag-umpisa yung game, meron na agad ano dun, parang, paalala, 'di ba? Paalala sa Tagalog, ang game na 'to ay medyo marahas, no? Just play the game, enjoy the game, don't do it. Mga gano'n, 'di ba? So meron silang gano'n, hindi na nila kailangan sabihin yung kaya tsaka mga idol, meron pang mga mas mararahas na game kaysa dito sa Gorebax. GTA nga lang marahas na yun, eh, mga lods. Ito pa Gorebax, parang ano lang 'to, eh, parang, Roblox lang yan, eh, 'di ba? Parang square-square lang yan ta's barilan. Anong ano dun, anong ano dun, kumbaga yung graphics niya, hindi siya makatotohanan. Eh, 'pag naglaro ka ng GTA, 'di ba? Ng Mortal Kombat. Nakita niyo na ba yung mga fatality sa Mortal Kombat tsaka brutality? Sa tingin niyo ba mahalin tulad niyo yung sa Gorebax? Tapos alam mo, palpak talaga yung ano, may masisi lang, alam mo yung gobyerno natin, may masisi lang, "Ay, kasalanan niyan nung ano, game na nilalaro nito, Gorebax yan, kasalanan niyan." 'Di ba? Ultimo pati Roblox ngayon ata nanganganib na, eh. So dahil sa dalawang sutoy na yon, tapos ginatungan ng mga bobong mag-isip na gobyerno, hindi kumbaga mababan na yung mga ibang game. So malulungkot na ibang player na wala namang, hindi naman naapektuhan ng gano'n, 'di ba? Hindi naman sila naapektuhan ng game. Kumbaga ini-enjoy lang namin yung game, eh. Tapos tatanggalin niyo dahil may dalawang kamote, oh, 'di ba, gano'n mga idol. So, ewan ko, ba't may mga ganyan tayong leader 'no? Tanga, eh, naiinis lang ako, eh. Ang bobobo mag-isip, nakakainis mga idol. Tas ang daming umiepal sa issue, ayun yung 'pag may mga umiepal sa issue mga lodi na mga gano'n, yung parang gusto nila maging bida, tandaan niyo, huwag niyo iboto yun. Wala yun, nagpapapogi. Ayun yung mga ano, ano yun, tipikal na trapo, sabi nga nila, mga trapo, 'di ba? Traditional politician, yung trapo, 'no? Grabe. Nakakaano, eh, yun yung nakaka-cringe mga lod 'pag nakakanood ako ng mga gano'n. Tas yung iba pa kinukumpara yung sarili nila kay Miriam, kay Madam Miriam na idol ko, tangina yun yung binoto ko, eh. Tapos kukumpara niyo yung sarili niyo dun, wala nga kayong mga kung ano mag-isip, yung nakakabwisit. Hindi sila kinikilabutan sa mga pinagsasabi nila, eh, 'no? 'Pag mga gano'n, ay kamot ulo talaga, eh. So eto na nga, iba na tayo. Oh, kanina may binalita tayo na si Mark Zuckerberg, eh, puwedeng, gusto gumawa ng arena, 'no, yung parang, prediction market. So eto ngayon yung Polymarket na sikat-sikat na prediction market, suffers $3 million front-end exploit din. Nung nakaraan ang na-exploit yung Cardano, 'di ba? So ngayon na-exploit naman ang Polymarket. A supply chain attack injected malicious script into Polymarket front-end for a subset of users, leading to around 3 million in losses. Grabe, $3 million mga idol. 100, halos ano yan, 200 million pesos, no? Sa kanila 3 million pa lang. Polymarket says the exploit has since been contained and the compromised third-party dependency has been removed. So alam niyo yung mga ganitong platform, mabibilis to kumilos mga idol, lalo na yung mga sikat na. So malulusutan niyo yan, pero maayos nila agad yan at di nyo na mauulit yun. Parang ganun yun mga lods, no? Matitindi ang mga yan. Pero syempre, hindi naman perpekto lahat ng platform. So magkakaroon talaga yun ng mga flaws, mga bugs. So normal lang na ma-exploit sila paminsan-minsan. Lalo na yung mga hacker ngayon, eh nagkakaroon na ng ano, kumbaga nag-evolve na, 'di ba? So yung ano ba yung news natin yung nakaraan na parang binigyan nila ng power, ng lakas yung mga hacker uli? Kalimutan ko yung news natin na yun, eh. No, pero yun, grabe.
No, matindi, matindi. Grabe yan, Tapos eto na nga, South Korea Kospi. Alam niyo yung Kospi? Medyo sikat kasi yun sa South Korea. Ayon sa post ni Coin Bureau sa ex-Twitter, bumagsak ng husto ang Kospi, ang pangunahing stock market index ng South Korea, ng higit sa 8% at nag-trigger ito ng circuit breaker. So pag nagaganon kasi mga lods, pag nag-trigger yan, damay lahat, parang ganun, no? Tsaka otomatikong paghinto sa trading. Kumbaga, ilalak muna nila kasi baka lalong kumbaga, ah, aantalain nila yung pangyayari. Hihinto nila muna lahat para hindi na lalong mag-suffer, no? Ano ang nangyari? Malaking pagtaas muna noon, nakaraan, 2 araw. Dagdag pa ng mahigit na 400 billion, halos 23 trillion pesos yan, mga idol. Grabe, no? Ang halaga ng merkado sa South Korea dahil sa mabilis na pag-angat ng mga tech stocks tulad ng Samsung at iba pang chip makers. Biglang pagbagsak ngayon, mga idol, no? Ngayong araw, June 26, bumagsak ito sa higit na 8%, kaya agad na pinatigil ang trading sa buong merkado upang maiwasan ang mas malalang pagkahulog. So, ganun nga yun, i-stop mo nila, "Pak, oh, relax, anong nangyari?" Titignan muna nila kung, "Ano nangyari? Wait lang, ano yung gusto niyo? Mamamatay tayo niyan, tigil niyo muna yan." Oh, 'di ba? Ito ay dahil sa pagtuloy na pagbebenta ng mga tech at semiconductor stocks, mga idol, 'no. Bakit nangyari 'to? Madaling maapektuhan ng KOSPI sa mga tech giants tulad ng Samsung na bumagsak ng halos 9.2% sa imahe. Ito yung Samsung kasi na nakita ko kanina. Ito, 9.21, oh, na ito ay madalas na sumusunod sa galaw ng US tech market, halimbawa Nasdaq, dahil sa global na koneksyon sa AI at semiconductors. May takot din sa mas mataas na interest rates mula sa US Federal Reserve at profit taking pagtapos ng mabilis na pagtaas. 'Di ba? So, magkakaroon pa naman tayo ng rate hike. Dun kinakabahan lahat, mga lods. Alam niyo 'pag nag-announce ng rate hike si Kevin Wars ngayong taon, asahan niyo mga lods, maraming project ang malulugmok, 'no? Ito atang taon na 'to yung isi-shake out lahat ng fake, matitira lang lahat ng tunay, mga idol. Ayun lang. Kaya dapat alam niyo kung ano yung iniimbisan niyo, alam niyo kung tunay ba yan o mamaya, pagpasa ng Clarity ako, pag biglang bumagsak, lusaw agad yan, mga lods. Walang suporta, walang kahit ano. Yung ganun, mga idol, nako, delikado yun. So, dapat alam nyo. Know what you hold, sabi nga nila, no? Ano yung circuit breaker? Ito ay isang safety break sa stock exchange. Kapag bumagsak ng masyado ng mabilis ang index, karaniwan 8% o higit pa, itinitigil muna ang trading sa maikling panahon para pakalmahin, no, ang mga investors at maiwasan ang panic selling. Ganun nga yun. No, sa madaling sabi, matapos ang malaking rally, biglang nagpanik ang merkado at bumagsak ng malakas ang KOSPI. Kaya pinatigil ang kalakalan. Karaniwan itong nangyayari sa volatile o mabilis umandar pagbaba pataas na merkado tulad ng South Korea ngayon, no? But yung circuit breaker, ba't di nila ginawa yun sa FTX dati, no? Siguro dahil mismong mga developers yung mga nagbebenta. Huwag niyo patigilin, paano tayo makabenta niyan? Sila mismo yung nagbebenta, mga idol, no? Grabe yun, Kaya pala, tapos eto naman, naku, bad news sa Binance 'to, mga lods, no? Ayun, nag-post yung Binance. Binance has decided to withdraw its MiCA license application in Greece and pursue authorizations in other Europe member states. So, tablado sila ngayon, mga lodi, no, sa EU, mga idol, no? Kaya kumbaga, 'di ba, una, ang dinilist yung USDT, 'di ba? Kasi ayaw ayaw mag-comply o ayaw magpa-audit, eh. So ngayon yung Binance naman, mga lods, 'no, kasi nga daw, may sistema daw kasi yung Binance, kinokontrol daw nila yung market. Kaya kung iimbestigahan silang ng MiCA, malalaman yon. Kaya ang ginawa ng Binance, sige, wag na lang. Parang gano'n. 'Di ba? Sabi nga dito, come on. You had more than 2 years time and the biggest exchange of the world cannot comply with the UE MiCA rules. You are just a joke. You manipulate the market. So ganun daw 'yun, kaya ayaw nila magsumali, mag-comply kasi nga
Minamanipulate daw nila yung market. The world is better place without you. Throw CC back to jail. Di ba? I'm deeply disappointed using Binance for now over 10 years. Imagine kasi meron mga naggumagamit ng Binance dun eh. So kung hindi maaprobahan yung Binance dun, wala, mag-iiba sila. Mag-Bitget na lang kayo mga idol. No, over 10 years and recommended to my bubble. So nirecommend niya pa kasi syempre nga naman Binance yung pinaka malaking crypto exchange. The reason I choose Binance was it was big and such things will not happen. Wrong. Acting on this topic was that serious business. Naku, mukhang ito yung umpisa ng downfall ng Binance. Wag naman sana mga idol. Di ba? Grabe naman yun pagka ganun. Nako, patay tayo dyan. Meron pa nag-post dito. Wondering when will Binance unlock my account or at least give a reason or explanation why I have almost 1K in Solana locked in your shit exchanges. O ayan mga idol. So marami rin nangyayaring mga kababalaghan daw sa Binance ngayon. No? So, alam niyo naman mga lods 'di ba Binance 'yan. So ang tanong, bakit ayaw nila mag-comply sa MiCA? Kasi may mga rules dun. Ayaw ba nila ng may rules? Kasi malalaman na namamanipulate nila yung market. Nako, yari sila pagka ganyan. Okay, sabi nga rito, Binance to suspend EU services after Greece rejected MiCA bid. Binance will stop serving EU customers from next week after its MiCA license application in Greece was rejected per Financial Times. The exchange is now pursuing authorization through France, but any approval would come after the July 1 deadline. Customers in Poland, Italy, Spain, and France have been told to withdraw their funds. Naku, syempre, mga loads, no, kasi hindi na nila after a week, from next week pala, next week, hindi na nila ma-access ang kanilang Binance. Naku, masyadong hassle to mga idol. Saan nila ililipat ngayon yung Binance nila? Ay yung asset nila, gagawa sila na ngayon ng bagong crypto exchange. O magagawa sila account. No? So pinapa-withdraw na sa kanila yung account nila, ay yung mga asset nila. Binance says user asset remains safe and the company expects to secure a license within months. No, grabe yun mga lods. Alam nyo ngayong taon na to, ang daming nangyayari ngayon mga lods, no, na positive at negative mga idol, no? So hindi natin alam kung ano yung pinakamalupit o pinakamasamang the worst things would happen, hindi natin alam, could happen, no? So pero yung maganda rin na pwedeng mangyari hindi rin natin alam. So dapat ready tayo sa dalawa na 'yan, no? Kung may mangyari man expect the worst na. Halimbawa yung Binance biglang nagkaroon ng kaso. Doon kasi di naman biglang babagsak 'yan mga idol eh. So pwede 'yan makasuhan yung Binance, no? If ever na mapatunayan na manipulate nila yung market. So pagka ganun mga lodi, syempre yung trust ng mga investor mababawasan. Baka magsilipatan, mabawasan yung volume ng Binance at unti-unting mawala. So ganun yung hindi natin alam eh. Pero ang pwede namang magandang mangyari ngayon yung Clarity Act natin mga lodi, di ba? Ito, pero kung yung Binance hindi kaya mga lodi, OKX says it's okay. OKX says it is MiCA ready ahead of EU deadline kasi July 1 yung deadline mga lods, di ba? So, ready na raw yung OKX mga idol, no? OKX says it is ready for the UA MiCA rules ahead of the upcoming compliance deadline on July 1. European users could continue accessing OKX services under the new crypto regulatory framework. Nako, malamang etong mga lodi, no? Poland, Italy, Spain, France, na mga investor sa Binance malamang maglipatan na dito sa OKX dahil ito is compliant siya ng MiCA. 'Di ba mga idol? So papaldo ngayon yung OKX niyan, sabay na ngayon yan. No, Bitget di ko pa alam eh. Ba't kaya ako nga hindi ko natanong yung Bitget Hindi ko na natin yun, ipa-follow up natin yung news na yun kung kasama yung Bitget sa EU, mga idol. Sa mga wala pang crypto exchange dyan mga lods check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin, mga lodi, malupit yan, okay? So, punta na tayo dito, nako, eto na.
Tapos mga lodi, dun ulit tayo, follow-up news dun, only 210 mga lods, Imagine 210 out of 3,000 crypto firms cleared Europe's MiCA deadline. 210 out of 3,000. So ibig sabihin, yung 790, ay ba't 700? 2,790, tama ba? Mga idol, kasama dun yung Binance. At sa 210 naman, kasama yung OKX sa mga clear na, no? Sa deadline ng MiCA. Every unlicensed exchange loses access to 450 million EU users after July 1 with no extensions. Grabe yun. No, kapag ikaw hindi ka nakapag-comply o hindi ka nakasali, no? Hindi ka na-clear ng MiCA, lahat ng 450 million, no, na gumagamit ng na nasa EU, hindi, wala kang access doon, mga loads, no? So grabe, users on unlicensed platforms could face withdrawal freezes or forced transfer to authorized providers. Nako, kailangan nila lang asikasuhin 'yan sa madaling panahon. Coinbase, Kraken, OKX, and Crypto.com are among the 210 firms listed by ESMA. So, kasama yung Kraken, OKX, at Crypto.com, at syempre yung Coinbase, mga loads, no? Kumbaga, compliant sila. Meanwhile, Binance says it is seeking approval in another EU state and remains committed to Europe. No, wala, ayaw nila dun. Ayaw nila ng rules ng MiCA. Mga loads, takot tayong Binance, patay tayo dyan, mga idol, no? So, grabe, medyo mainit ang mga balita ngayon, mga loads, punta tayo kay kaya dito, no? 16 seconds ago, Hedera joins Google and IBM to build legal layer for AI agents, no? Hedera has joined as a founding member of a legal context protocol, a new open standard giving AI agents transact. Ito nga yung mga, naalala niyo yung transaction na sinasabi ko kanina na AI yung gagawa, mga lods. Ayan din yun, mga lods. Sinabi nga natin na malamang mga AI machine ang magta-transact, mga lods, no, sa XRP Ledger, if ever. Okay? Uy, meron tayong Pi dito. Pi News, 33 seconds ago. 1.06 million Pi stake for BSCN's News Pi browser application. So pinopromote ng BSCN ang Pi. Ayun, pinopromote nyo din yung Pi, mga lods. Ito na yung Pi, 59 minutes. Pi Network makes new push for AI developers. Pi Network has outlined how users can introduce Pi to AI developers ahead. Pi Today on June 28, pioneers can win Pi merchandise by posting about Pi in Vibe coder communities and submitting links through the Pi app. The push centers on Pi App Studio, which lets developers plug existing AI build up into Pi ecosystem. Hindi ko naintindihan yun. Pi claims its network give builders instant access to 60 million users. So pwede ka na mag-build, no, sa Pi. Pwede na magkaroon na sila ng developers, mga idol, no? Plus build-in payments identify. Kaya pala nasama na yung BSCN. Isa na sila agad sa nag-comply dito. Dogecoin news. Nako, bad news to. Dogecoin falls 26% in its own account as making yoga jokes. So, ayan kasi nga, oy, ano to kasi nag-post ng ganito yung Doge. Malay nyo, bumibuelo yan, tatalo na yan. Dogecoin official X handle quipped about downward dog charts even as Doge shed 26% of its value in a month. Somebody needs to tell the charts to stop doing the downward dog, Dogecoin stated. The crypto market saw 1 billion in liquidation over 24 hours per CoinGlass data. About 845 million came from long liquidations with shorts accounting for 232 to $3 million. So, pinost to ng Doge. Mismong account ng Doge, no? So, alam nila, ramdam nila mga idol, no? Na talagang nagda-drop yung market, mga lods, no?
Pogi nito, speaking mga lods, meron ka bang ₱300,000 mga idol? Ha? You can now buy a humanoid robot for 4,900, which is nasa ₱300,000 na sa Pilipinas. Unitree R1 is now listed from $4,900 on AliExpress, a fraction of Tesla's Optimus. Alam nyo kasi yung Optimus mga lodi, ang presyo niya 20,000 to 30,000, no? Or figure 50,000 pa. Ganun kamahal si Optimus ng Tesla mga idol, halos 2 million o 1.5 million ang pinakamura kay Optimus. Pero eto mga lodi, si humanoid robot, 300,000 lang mga lods. Meron ka ng tagapagtanggol. Meron ka ng tropa na tagapagtanggol, That's roughly 75 to 90% cheaper than rival options, no? Kumbaga, mas mura, no, sa Optimus. The 4-foot bot does cartwheel and takes voice command with delivery starting June 30. So, pwede na kayo magpa-deliver mga idol. No, kung gusto niyo ng ganito, ang sarap niya, no, kasama mo sa inuman. May tatanggol sa akin. O kaya tagahatid sundo ng anak mo, robot, no? Kasi nagvo-voice command, eh. Tingnan mo nag-aano pa siya, anong tawag dito? Thomas, 'di ba? Panis, wanan, 'no? Mga idol, Friday ngayon, no? At alam niyo naman, weekend is coming. At syempre, nasa downtrend tayo ngayon, mga lods. Hindi natin alam kung dire-diretso pa 'to pababa, mga idol, kasi maglalagay na ako ng lock profit dito, eh. Sana. Lock profit na tayo mga lods kasi baka matalo pa tayo, okay? So, pwede na tayong mag-lock profit dito ng $11, no? So, tapos tiyempo na lang ulit tayo. No, weekend ngayon mga idol. So, pwede pang bumagsak to o maglaro dito sa ilalim mga idol. Mag-ingat kayo. Pero yung pag nandito kasi tayo sa baba, nagkakaroon tayo ng opportunities, no? Dun yung mga opportunities na dumarating. So, bala kayo, basta lagi lang kayong maglalagay ng risk management mga idol. Diskarte nyo yan mga lods. Yun, no? Pagbabasa na tayo ng comment natin. Basa pala tayo comment, muntik ko na makalimutan, Muntik na ako magbabay, mga idol. Nakakalimutan ko magbasa ng komento nyo. Ano ba naman yan? No? Long Okay, dito tayo. Mark, aray ko. Yan, sabi niya. Si Kurt Stoker, hinihintay ko mag-dollar cent price ang XRP. Yan, Lods, may isang batikan na TA ng XRP sa weekly chart. Air pocket daw, malaki chance mag-bottom ang XRP sa 0.8, 0.7. Ayon sa kanya, Lodi, nako, weekend pa naman. Oo nga, ayun ang sinasabi natin, no? Weekend ngayon, so pwedeng mangyari yun, Abangan natin yan, opportunity yan. Si Jerwin yun, mga Lods, no? Si Pengkalag, shoutout sa iyo, Phil Habis. Goods na goods po ang update, Lods. Salamat po sa update. Ayan, si Klabis. Si Phil Habis yun. Si Klabis naman, idol. Ang superstar na camel, nagpakita uli. Grabe talaga kapag lindol lang tumama. Kaya yung ibang building gumagastos talaga para sa earthquake safety measure para hindi basta-basta guguho kahit lumindol ng malakas. Tama yan. Meron mga building na gano'n, yung parang pag umuga, kikis-kis lang siya yung sa ilalim. May mga gano'n, mga nakita ko yun sa mga architect. Pwede kaya gamitin ng yung prediction market na yan sa pagtataya sa lottery? Naku, mukhang malabo pa yun mga lods, no? Meowsy, dinoble cross tayo ni Kevin Wars mga idol, no? Hindi daw siya pwede maging prophet ni Trump, eh. Bigla niya sinabi yun nung nakaupo na siya. Naku, patay tayo dyan. Osaka Paikon, si Meowsy, shoutout sa iyo. Si Obusan Junasan. Kasama na naman ako sa historical drop. Nako, sa statistic na sama ka, idol. Skylab, ayan, the camel is back. Shoutout sa iyo, idol. Tatay Farmer. Boss Jeb, by October 2026, pinaka-bottom ng BTC at 20K. Naku, grabe yun na. Prediction mo, idol. Babalikan kita sa October, Reynaldo, na-stress na din pala si Barbie sa market. Hold lang muna ako, sabi niya, idol. Si Ramil Comio, shoutout sa iyo. Cornelio pala, sorry. Padcore. Ayun, Padcore. Sa sugal.
Padcore ata yun, Boss Jeb, yung nag-a-approve ng mga betting apps. Yun, tama yun. Padcore yan, di ba? Ba't mas okay sa inyo yung sugal na nakakasira ng buhay na Pax na yun eh. Pax na yun mga idol, na patunayan na yun na nakakasira ng buhay yun. At pwede kang maggumawa ng krimen dahil sa sugal, pero hindi binaban. Mas gusto nilang iban yung Roblox. Kasi maras daw. Di ba? Ayun ang mga tao talaga sa Pilipinas, di mo alam kung utak bulate eh. Ayan, Robbie Michael Paway, shoutout sa'yo. Ah, pagod na. Si Aaron Former, idol, naglabasa na naman mga expert, ganyan na ganyan nung last bear market eh. Nagsasabi ng 10K BTC boys na bigla ng 60. O nga eh. Alam nyo, kapag tumataas yung market, ang dami nagpipredict niyan. Abot pa yun ng 200, abot din ganyan. Tapos biglang pag bumabagsak naman, abot pa yun ng 10,000, ng 50,000. Normal na yun sa market mga lods. Ganyan yung mga tao talaga eh. Maraming pera sana. Daily RSI nasa 30 pa lang boss. Baka bababa pa yan. Around below 20 bago magka-bounce ng maayos-ayos. Pwede nga yun mga lods. Kasi ako nasa 5 minutes lang ako eh. Mga lods. Kasi nga, ano lang tayo, swing trader lang, no? Swing from the bottom of my heart lang tayo eh. So tulad niyan, nakuha natin kanina. Actually, pwede na nga ako dito nung umangat siya sa 70 eh, 76 eh. Kaya kinuha ko na. Kaya lang, syempre, dahil nga ugali ko mag 50%, di ko alam kung ano na yung susundin ko ngayon. Kung yung RSI na o yung 50% technique, no? Pagsamahin na lang natin. No, ayun, gina-apply ko pa rin. So, ayun, ang gulo, di ba? Dapat isa-isang technique lang eh. Ayan, si Mosuno Linggo, ayan, nagdagdag lang ng kaunting XRP, sayang ang discount. Yan, tama. Si Eskender, mukhang pumping na si BTC boss. Buti nakaposition ako sa bottom pero not sure pa rin. Tiwala lang idol, no? Si Ned Nochi, si Eman Velasco. Siguro XRP eventually gagamitin ng X-Money. Hindi magpapahuli si Tito Elon. Sana nga idol, no? Pati ng sweep. May post ngayon yung sweep eh. Kaya lang, ano lang yun, kaya wala naman silang in-announce na iba, mga lods, no? Pang sa kanila lang yun. Si Avins Zeppelin. Idol, lalagpak lahat, medyo masakit na. Pambili ko ng floor tiles, mukhang aluminum na lang ending. Ano? Linoleum yun, di ba? Linoleum. Di ba linoleum yun? Ayan, lang ending na. Oh, tumutunog yan pag binibenta sa bayan. Yung pinapapalakpak yung yung linoleum, pinapagpag, papak! Ganun yun eh. Wag na, ayun ba yun? Meron yan, Lods. Pustahan, Polymarket, napanood ko yan, Lods. Oso di Chismoso, magaling, magaling gid sa TA. May TA siya na abot pa siguro ng 54K to 53K BTC. Tignan natin, may nakaabang na akong position, unti lang, sabi ni Books, no? Ayan. Sige, idol, no? Eman Velasco, bottom na ba? Bili na ako or panindigan ko yung 0.7 XRP, baka sakali i-invade ni Kim Jong ba, may hirap yan, wag mo asahan yan idol. No? Baka bago ma-invade ni Kim Jong Un yung South Korea, takiin na siya sa puso dahil sa taba niya eh. Palalim pa ngayong umaga, sabi ni maraming pera sana. Disley, ayan, sabi ni Idol, BTC 50K, kundi konti na lang 45K. Timeline, final crash August 2026. Enemy year for BTC Rat Horse, bloody year. Oh. Yung mga magaganda, mayroong mga si Idol, may mga analysis eh, no? Ang ganda niyan, Idol Si Gabio, hindi camel dapat dyan, kambing na yan. Si Kawai, ayan, isang taon na puro pagbagsak pero nakabodega ulit ako ngayon, matira matibay. Oh. Isang taon na puro bagsak, sabi na si Ardel. Yan ang sundot niya, Sir Jeb, plus crying camel equals paldo na sana. Oh. Sana nga. Si Julius, time na ba magbodega, boss? Nako, pag kung meron kang pagbodega, sana all. Tayo wala eh. Uubusin muna nila ang may hinang loob na holder, pwede. Si Playlist, King Shang, always shoutout sa'yo. Si H-Cat, Mabel, Sambales, always shoutout sa adults.
Santos Jandel, si Book, Stephen Andre, at si H-Cut. Ayan, number 1 si H-Cut. Champion si Idol. So, ayan yung news natin ngayong gabing Friday, mga Idol. Actually, maaga pa, mga Lods, no? Medyo inagaan ko lang kasi baka may lakad ako ngayon. Alam nyo naman, pag Friday, mga Lods, no? Meron tayong, yun na, nightlife. So, bukas, kita-kits tayo ng umaga, mga Idol. Alam nyo na yan. Siyempre, kahit na may nightlife tayo bukas, mag-update pa rin tayo ng malupit na news para malaman natin kung ano nangyari ngayong weekend, okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? yeah! Yeah!